Anyong mga ka-adventure! Welcome back sa ating paglalayas ngayong araw na to. Kung sa tingin nyo ay mainit ang panahon ngayon, teka lang, i-throwback muna natin ang sitwasyon ko noong nakaraang February. Grabe ang lamig dito, yung tipong akala mo na sa loob ka ng freezer. Nandito kami sa Yedangho o Yedang Lake. Kung mapapansin nyo sa video, yung tubig halos nagyayelo na sa sobrang baba ng temperature. Kaya kung curious kayo kung paano ba maglakad sa pinakamahabang suspension bridge sa Korea, habang halos maging ice cube na ang buong katawan ko, mga ka-adventure, welcome to Yedangho. Tingnan nyo tong view, ang ganda diba? Pero huwag kayong madideceive sa ganda nito. Lord, ang lamig, yung tipong pati sipon ko, nag-freeze na yata sa loob ng ilong ko, sorry. February pa lang, pero feel ko ng Christmas spirit, minus the bibingka at puto bongbong. Nandito tayo ngayon sa Yesan para sa sikat na Yedangho Suspension Bridge. Sabi nila, relaxing daw dito. Relaxing? Sa lamig na to, baka yung mga binti ko maging frozen hotdog sa loob ng jeans ko. Pero sige, para sa inyo at para sa content, laban la. Bago tayo sumabak sa wobbly adventure na to, quick check muna tayo. Jacket check? Yes. Gloves? Yes. Extra patient dahil sa lamig? Double check. Tara, nakarin na natin ang 402 meters ng bridge na to bago pa ako maging statue dito sa sobrang ginaw. Ito na mga Mars ang main event, Yedangho Suspension Bridge. Alam nyo ba, binuksan itong bridge na to noong April 2019. Exactly 402 meters long. Ibig sabihin, kailangan mo ng matinding cardio kung gusto mong balikan agad. Kaya siya tinawag na Chulungdari or Wobbly Bridge dahil talaga namang, ayun o, ramdam nyo bang gumagalaw? Medyo nakakaba siya sa umpisa, lalo na pag humahangin. Parang sumasabay yung bridge sa kumpas ng hangin, parang nag-aero dance lang tayo sa gitna ng lawa. Kung may vertigo kayo, better hold on tight sa railings ha, walang sisihan. Pero wait lang, look at the view. Kahit medyo nakakahilo ang pag-alo ng bridge, yung view ng buong Yedangho Lake at yung mga bundok sa paligid, sobrang ganda. Sabi nila, ito ang pinakamahabang pedestrian suspension bridge sa buong Korea. So imagine, naglalakad tayo sa isang record breaker habang nanginginig sa lamig. Yung bridge lang ang gumagalaw, pero yung tuhod ko parang gustong humiwalay sa katawan ko sa ginaw. Pero di bali na, basta makuha natin yung perfect shot para sa inyo. Heto na ang paborito kong part. Pagkatapos ng mahabang lakaran at pakikipaglaban sa lamig, nakarating din tayo sa viewpoint. Hingal na hingal lang, slight lang, pero tingnan nyo naman ang view. Mula dito sa taas, kita mo yung buong haba ng bridge, parang isang malaking ribbon na nakalatag sa gitna ng lawa, di ba? Dito mo talaga ma-appreciate kung gaano kalaki itong Yedangho. Yung entrance na dinaanan natin kanina, ayan o, ang liit na lang niyang tingnan mula rito. Parang yung mga problema ko, masarap silang tingnan mula sa malayo kasi ang liit lang pala nila compared sa ganda ng mundo. Hala, naging philosopher na si Corful Adventure. Pero seryoso guys, itong spot na to ang pinakasulit para sa photo ops. Kung meron kayong selfie stick or tripod, ito ang perfect angle. Kahit hindi ko ipakita ang mukha ko, yung view na to, ang ganda no? Para tayong nasa K-drama scene na nag-iisip ng malalim sa buhay. Wait, naalala ko tuloy, yung bridge na to, habang nakatayo ka dito, nararamdaman mo yung paghampas ng hangin sa'yo. Nakakahambol lang na isipin na ang tao, gumagawa ng ganito kagandang structure sa gitna ng nature. And I'm so very lucky kasi I'm here in Korea. Andito na tayo sa kabilang side sa may Dragon Park. Sabi nila, simbolo ito ng swerte kaya sana maging lucky rin ang adventure natin today. Kung nagugutom kayo, don't worry. Malapit lang dito ang mga recommended food spot sa Yesan. Grabe ang daming choices, diba? Makikita nyo sa listahan na to kung ano ang dapat nyo matry pagkatapos ng mahabang lakaran. At sa mga kailangan ng quick break, may mga public restroom dito. Kaya no stress. Tingnan nyo naman yung view habang papalubog ang araw. Yung bridge, nagiging silhouette na lang sa tubig. Ang peaceful talaga. Parang perfect ending sa isang mahabang araw dito sa Yedangho. So anong sa inyo sa ganda ng view at sa dami ng spots, sa tingin nyo ba enough ng isang araw dito o kailangan natin ng weekend staycation? Hindi lang pasyalan ang sulit dito, pati na rin ang pagkaing Pinoy style sa sarap. Kung pupunta kayo sa Yesan, hindi nyo dapat palampasin ang tinatawag nilang Yesan 8 flavors or Yesan Palme. Habang papalubog ang araw, mapapansin nyo itong mga fishing hut or fishing lodge na nakalutang sa gitna ng Yedangho.
Nakaka-relax tingnan, di ba? Sa Korea, popular na activity talaga ang fishing dito sa mga reservoir. Sa totoo lang, habang pinapanood ko to, naisip ko ang sarap sigurong mag-distress dito. Walang ingay, walang deadline, puro lawa at sunset lang ang kasama mo. Ito yung mga sandali na ma-appreciate mo ang ganda ng kalikasan dito sa Yesan. Minsan, hindi mo na kailangan ng action-packed adventure. Minsan, kailangan mo lang tumigil at panoorin ang dapit hapon. And just like that, gabi na, sabi ko sa inyo, pagdilim, nagbabago ang character ng Yeongho Bridge. Look at those lights! Grabe ang ganda ng play of colors. From vibrant red, blue at pink, sobrang nakaka-hypnotize panoorin, lalo na't sumasabay ito sa music ng fountain show. Yung dati nating dinadaan ng tulay, ngayon parang isang stage na lang sa gitna ng lawa. Alam niyo ba, habang nakatayo ako dito at pinapanood ang mga ilaw na to, may narealize lang ako. Minsan sa buhay, feeling natin ay frozen tayo, stuck sa isang malamig at mahirap na sitwasyon. Pero gaya ng bridge na to, kailangan lang natin ng kaunting panahon, patient at ang tamang timing para lumiwanag ulit. Huwag kayong matakot sa mga winter seasons ng buhay nyo dahil ang ganda ng night lights ay laging dumarating sa tamang oras. Hindi kompleto ang trip sa Yeongho kung hindi nyo mapapansin ang mga landmark na tulad nito. Look at the structure, ang ganda no? Sa gabi, nagiging focal point siya ng area at ang galing lang na kahit sa mga maliliit na detalye na tulad nito, ramdam mo ang ganda ng Yesan. Habang pinapanood ko itong mga ilaw na to, naisip ko na ang ganda ng mundo. Minsan sa sobrang busy natin sa daily grind, sa school, sa work, at so kung ano-ano pa, kaligtaan nating tumingin sa paligid at magpasalamat. Ang Yeongho at ang Yesan in general, reminder ito sa atin na ang pahinga ay hindi waste of time. Ang pahinga ay parte ng ating growth. So sana pagkatapos nyong mapanood ang video na to, makahanap kayo ng pagkakataong mag-rest at mag-recharge kahit sa maliit na paraan man lang. Kung na-enjoy nyo itong virtual walk natin, huwag kalimutang i-like at i-share ang video para mas marami pa ang ma-inspire na mag-adventure. Don't forget to subscribe to Corful Adventure on YouTube and follow our Facebook page for more travel guides and random musing about life here in Korea. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na sumama sa akin mula simula hanggang dulo. Hanggang sa susunod nating lakaran, mga ka-adventure, ingat-ingat!